naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyong upang mabuhay o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila naghahasik ni nag-aani o kaya'y nagtitipon sa banga. Gayunman, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kaniyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni humahabi man, ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo. Maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakaringal ang kaniyang mga damit. Kung ang mga damo sa bukirin sa buhay ngayon at kinabukas ay iginagatong sa kalan, ay dinaramtam ng Diyos, kayo pa kaya? Kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya. Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin o daramtin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit pag sumikapan ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kaniyang kalooban, at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas, saka na ninyo harapin kapag ito ay dumating. Sapat na sa bawat araw ang kaniyang mga suliranin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo, tunay nga pong ang tao maraming alalahanin sa buhay na ito sa mundo. Minsan pa nga, ang iba sa atin
hindi makatulog sa dami ng stress, suliranin at alalahanin sa buhay. Hindi makatulog dahil takot mabawasan ang kayamanan. Hindi makatulog dahil takot maubusan ng pera. Yung iba naman, hindi makatulog dahil sa dami ng babayarin. Yung iba, hindi makatulog sa sandaling iwanan ng boyfriend o girlfriend. Hindi makatulog sa dami ng dapat bilhin at gastusin. Hindi makatulog dahil sa daming tao na niloko at pinagsamantalahan. Kaya mga kapatid, sa mga pagkakataong ito, tila baga ang buhay sa mundo napakalupit at napakabigat. Ngunit ang paalala sa atin ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno sa araw na ito, huwag tayong mabagabag, huwag tayong mabalisa. Kahapon po sa ating ebanghelyo, ipinaalala sa atin ni Jesus Nazareno na huwag tayong mag-impok o mag-ipon ng mga bagay na material na maaaring masira, kalawangin at manakaw. Sa halip, mag-ipon tayo ng mga bagay na makalangit, ng mga kayamanang hindi mauubos at mananakaw, tulad ng paggawa ng kabutihan, pagkakawanggawa, pagpapamalas ng pagmamahal, at pagbibigay ng sarili para sa pamilya at kapwa. Ngayon po, muling ipinapaalala sa atin na gaano man kabigat ang problema natin sa buhay, may solusyon kay Jesus Nazareno. Gaano man kalubha ang karamdaman mo, may kagalingan sa tamang panahon. Gaano man kabigat ang pinagdaraanan mo ngayon, may kaginhawa din na naghihintay para sa iyo. Basta ano ang sabi sa atin, manalig tayo. Huwag tayong mabagabag. Huwag tayong matakot. Kumapit tayo sa Diyos, sapagkat ang Diyos kailanman hindi marunong magpabaya. Ang inaasahan natin, hindi dapat ang ating sarili. Ang asahan natin, ang awa at habag ng Diyos. Manalig tayo sa Kanya, hindi sa ating mga sarili. Kaya nga ano ang paanyaya at sinabi ni Jesus Nazareno sa ating ebanghelyo sa araw na ito? Masdan nga ninyo ang mga ibon, hindi sila naghahasik, hindi sila nag-aani, o hindi sila nagtitipon ng pagkain sa mga banga. Gayunpaman, sa araw-araw, pinapakain sila ng ating Amang nasa langit. Hindi ba't mas mahalaga tayo kaysa sa mga ibon? Kaya nga, nang magtanong si Jesus Nazareno, sino ang makakapagpahaba ng kanyang buhay kahit isang oras sa pamamagitan ng kaniyang pagkabalisa? Ibig sabihin ni Jesus Nazareno na ang mga takot, pagkabalisa, walang patutunguhan. Bakit hindi pag-asa at pagtitiwala ang ating ipakita kaysa pagkatakot at kawalan ng pag-asa? Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa lahat po ng nilikha ng Diyos, napaka-espesyal ng mga tao. Nilikha tayong
kawangis ng Diyos. Kaya nga kung ang mga ibon sa himpapawid, ang mga bulaklak sa bukirin, minamahal at inaaruga ng Diyos, tayo pa kayang mga tao ang hindi niya mahalin at arugain? Magtiwala po tayong lagi sa Diyos. Ibigay natin sa Kanya ang ating mga pag-asa. Parati siyang kumikilos para sa ating ikabubuti at sa ating ikaliligtas. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.